Hi everyone, welcome back to the channel. Oh shit, di ko pala nakabukas. Wait lang. So, ang pag-uusapan natin today ay cars and shoes. Kasi papaayos natin tong kotse, papa-align natin yung gulong. Kasi nung last time, hindi ko siya napa-align. Kasi nga nag-concert pa kami, hindi kinaya ng oras. Yung nagpapalit ako ng gulong nun nung gulong. Tapos mamaya naman, after neto, di ko alam kung bukas na ako mag-shoot nung sapatos kasi nagpadala na ng supply yung Nike. So, parehas siyang luho ng mga lalaki, cars and shoes. So, sobrang excited na ako dun. Niggas look peppy, my babes in they fade. No Dr. Sebi, I pray for your A. Catch me at Allen Park, run me my fade. Just got my cut and now stomp on your braid. You always gon' catch if you chasing the wave. Your record deal came with a bass hat and chain. I need that new whip and a pink lemonade. 0 to 60 the minute it made. Okay na yan, kuya? Mumble sauce on my fly, sprinkle away when niggas can't rap. Hinahanap namin yung pinaka-number niya. Wow. Nahihirapan kami hanapin yung engine number. Dahil na hinahanap pa rin siya. Ito na yung engine number kaso nahihirapang ilagay sa papel kasi andun pa sa pinaka-loob, as in loob na loob. Yan si Kuya, hirap na hirap po. Palit din ako lug nuts kasi sira na. May kalawang na kasi yung mga lug nuts kaya pinalitan ko muna. Tinanggal namin yung spacer sa likod. Tingnan natin yung fitment niya. Ayan, nasa loob na loob yung fitment ng gulong pero okay lang. At least mas safe siya ngayon. Tsaka natin pagawa yung fitment kapag patanggal na natin to, napagawa na natin to. Good morning everyone. Today is Sunday, March 10. Tapos na tayo dun sa unang vlog sa kotse. Kaya andun naman tayo sa pangalawa. At ito yung Nike unboxing. So ito siya. Nabuksan ko na siya kagabi. Kaya yung iba medyo nakabukas na. Ayan. Nabuksan ko na kasi siya kagabi. Kasi hinahanap ko yung D-book na shoes, which is ito. Pakita ko na sa inyo agad. Ito yung D-book na 1. D-book 1, di ba sobrang ganda niya. Susubukan ko siya. Ito pala. Susubukan ko muna siya. Tignan natin kung magre-request pa tayo ng mga iba. Meron din tayo nakita mga Kobe's. Mamaya pakita ko sa inyo. Una sa lahat, gusto ko magpasalamat sa Nike dahil sa walang sawang suporta nila sa akin. Ngayon, pinadala tayo ng supply ulit. Parang, ito yung first netong 2024 kung di ako nagkakamali. At dahil malapit na ang opening ng MPBL, saktong-sakto siya ngayon. So, tara, umpisahan na natin. Unahin ko muna pala itong pinakita ko kanina. Devin Book 1. Ito yung unang-una niyang signature shoes. Kung fan kayo ni Devin Booker, ang sabi niya dito, gusto niya parang Air Jordan 1 na pwedeng lifestyle, pwede ring pang basketball. So sabi naman ng karamihan, masarap daw siya sa paa. Pero ang disadvantage lang is mukha daw madaling masira yung sole.
Ibig sabihin yun dito sa gilid. Tingnan natin kung ganun nga yung magiging itsura niya. Tapos maraming historic na nakalagay dito. Yung dito sa loob, may meaning yan. Basta maraming meaning dun sa loob ng shoes. Kaya tingin ko magiging Jordan 1 din siya in the future. Hindi lang siya napapansin ngayon ng mga tao kasi nga maraming may hate kay Devin Booker. First box. C. So after pala nito, Sunday kasi ngayon. So after nito, nakausap ko si DC Garage. Yung pinuntahan natin car meet last time. Sabi ko papagawa ko muna yung body kit nung Skyline kasi nga natanggal side skirt. Tapos feeling ko matatanggal na yung mga gilid-gilid niya. So habang naghahantay ako ng mga parts na plano kong bilhin, pagawa muna natin siya. And then, meron pa akong isang magiging ka-collab na parang nagpapakintab siya. Nakalimutan ko yung mga tawag sorry, na-mental ba ako. Mga nagpapakintab ng mga sasakyan, mga PPF, mga nagwa-wax. So magkakaroon tayo ng collab nun. Abangan nyo yun, excited din ako kasi hindi ko pa nakikita yung full potential ng kotse kasi palagi ko lang siya nakikita na madumi, na hindi pa nawawaksan, na totally na parang kung ano yung binili ko, pinakarwash ko lang, yun lang. So, sobrang excited ako. Isa natin dito sa, JT, Jason Tatum. Hindi ako fan ng Jordan kasi masyado akong bagaan, tapos kapag ginagamit ko siya, nadudulas ako. Sa akin lang naman, kasi yung ibang gumagamit, hindi naman siya nadudulas. Pero ako, nung ginamit ko siya, nadudulas ako. So, kung kapag medyo payat kayo, tapos hindi flat-footed yung paa nyo na parang mahaba, feel ko, suggestion ko na huwag kayong mag-Jordan kasi ano talaga siya, medyo yung kapit niya, wala. Kaya mas okay ako dun sa mga Paul George, yung mga parang skinny type na player. Next one, yung Luka 2. Ito rin, masarap siya sa paa pero hindi din ako fan kasi nga medyo nadudulas ako. Ito yung itsura ng Luka 2. Ito, pamorma, Dunk Low, Maroon. Nahirapan na ako bagayan to, pero maganda siya. Next one, itong Jordan 38. Jordan 38 na low. Mukha siyang retro. Naalala niyo yung mga AI na shoes. Yung parang mga End 1 na sapatos. Mukha siyang End 1. Mga retro yung sapatos. Nike SB Janoski. So sa mga old sneakerhead dyan, alam ko kilalang kilala itong Janoski. Ito yung usong-uso noon, yung mga merong floral. So sobrang dito ata ako nag-start mag-collect ng hindi naman mag-collect. Dito ata ako nag-start mihilig sa sapatos ng Janoski. Tapos naka-cork siya na sole kasi may extra sole siya. Siguro hindi ko alam which one yung pang Amorma and which one yung pang skateboard. Pero feel ko ito kasi meron siya mga support. Tapos syempre pag cork ata medyo mabigat or baliktad. Actually hindi ko alam kasi hindi naman ako nag-skateboard. Second box naman. Ito Nike Slide Air Zoom GT Hustle 2. So kung meron GT Cut, which is yun yung ginagamit ko ng UAP, GT Cut 1, marami palang tatanong sa akin, GT Cut 1 yung sinusuot ko ng UAP. So yung latest ngayon is GT Cut na 3. Hindi ko din siya na-try. Pero ito iba to. GT Hustle to. Pero mukha rin siyang retro, no? Naalala niyo yung mga sapatos dati. Ganun din yung itsura niya. Yun! Ito yung pinaka hinihintay ko. Itong GT Cut na 3. Nabalitaan ko kasi sa mga unang nag-run neto, masarap daw siya sa paa. Tapos hindi siya katulad ng GT Cut 2 na medyo mataas. Tapos parang medyo naka-heels ka daw kapag suot. Ito naman daw saktong-sakto. Ang kinakatakot ko lang dito, masyadong mataas yung sole niya. Ito. Tapos baka pang talipukin. Tapilukin siya, pang tapilok. So yun ang kinakatakot ko siya. Pero isusubukan ko siya kasi fan talaga ako ng GT Cut na 1. Tapos gusto ko subukan tong GT Cut. Itsura niya. Ganda, no? Zoom Freak 5. Ito, fan din ako ng Zoom Freak 5. Kasi saktong-sakto siya sa paa ko. Feeling ko kasi fan din siya ni Kobe. Si Giannis, kaya medyo, alam mo yun, pina-copy niya yung sa mga sapatos niya dun sa mga shoes ni Kobe. Kung kilala niyo Sabrina Ionescu, meron na siyang sapatos. Which is isa din siya sa mga pinakamagandang basketball shoes ngayon. Ito siya.
colorway na to, pero ito yung pinakamagandang colorway para sa akin kasi sobrang simple niya. Tapos, nabalitaan ko din na sobrang sarap niya sa paa kasi nakikita ko yung mga teammate ko na Nike athlete din na ito yung palaging suot nila. Next one, itong Dunk Low. All maroon siya. Maganda yung itsura niya. Para siyang, SB Dunk. SB Dunk na to, ito yung parang pang skateboard. May difference kasi dun sa isa. Nike Dunk Low lang to, tapos ito, SB Dunk Low. So pag SB, ibig sabihin, syempre pag skateboard, SB nga eh. So makikita mo yung difference niya. Medyo mas makapal siya dito. Compared sa, yun yung pagkakaiba niya. Mas wide to. Jordan 3 Retro. Ano siya? Meron akong ganito na isang kulay. Jordan 4. Ito, matagal ko na rin gusto itong kulay na ito na Breads. Kasi yung classmate ko dati nung high school, meron siya neto. Jordan 11 Retro. Ano kaya yung Jordan? Wow! Ganda. Colorway kaya ito. Jordan 1. Ito yung black and white. Jordan 1 na black and white. Jamorant 1. Hindi ko ba siya nagagamit din. Pero sabi nga nila masarap din sa paa. Ganun yung ano ni Jamorant. Sorry pero parang mugshot yung ano ni Jamorant. Di ba? Parang mugshot. Ito na. Kobe 8 Retro. Ito ating all black. Ay, hindi. Ito yung bagong release na Kobe 8. Kung ako yung papipiliin sa pinaka-favorite ko sa mga Kobe, siguro ito, tsaka yung 9. Ito kasi naalala ko yung kulay gray ko pa. Gray-violet. Na as in na kahit na sobrang bitters niya, hindi ko pa rin siya, yun pa rin sinusuot ko. Ito, Kobe 9 Retro. Ito yung all black. Ganito, no? Parang faded to black siya, no? Ang pinagkaiba lang ng FTB, kung alam niyo FTB, yung FTB all gray, ito, full black siya. Or sasabihin ng karamihan, pang referee. Pang referee daw. Jordan 1 low. Ang low wala. Ba't ka yung red niya? May something sa pagka-red niya, hindi ko alam kung ano. Pero parang may something sa pagka-red niya. Ano lang siya? Tights. Bag. Nakuha din na tayo ng bag. Okay, down to the last box. Puro apparels. More on apparels yung last box. T-shirt, shorts, dry fit. Hindi na natin isa-isa yan. Binilang ko meron tayong 19 na box ng shoes plus 1 na chinelas. Papasalamat ulit ako sa Nike for supporting me through ups and down. Mamaya, dali na natin yung kotse dun sa may DC garage. Sobrang excited ako gamitin yung mga bago na hindi ko pa nagagamit. Book 1, Sabrina, yung Kobe's. Kasi for the past year, puro GT Cut yung gamit ko. Simula nung bumalik akong injury, galing ACL. So puro GT Cut na yung ginamit ko. Sobrang excited na ako gamitin yung mga bago. DC Garage ay located sa may Valenzuela, sa may Malanday. Taga dito kayo. Tapat lang siya ng Meralco. Yan. Ano yung kotse natin. Bye! Si Kuya Lloyd yung may-ari nung DC Garage. Ang sabi niya sa akin kanina, i-check niya muna yung kotse kung ano yung mga dapat palitan. Pero para sa akin yung mga papalitan na doon, yung mga tornilyo. Kasi feeling ko loose na kasi kapag dinadrive siya tapos medyo malubak siya, malubak na dito sa Pilipinas, sa Maynila, talagang feel ko yung parang may mga matatanggal na. So kaya nag-decide na ako na
dalhin muna kay DC Garage. Kasi bago ko palitan yung kit, syempre matagal pa yun, mga 3 months pa siguro yun, mga ganun, dahil wala naman akong pera. Nag-iipon pa ako, so nag-decide ako na palinis muna siya, and makikita natin yung result in the next weeks, siguro mga 1 month siguro yan, kasi marami din nagpapagawa dito sa kay DC Garage.